Nagdagda muli ang Maynila at Hanoi ng isang balanse ng kapangyarihan ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpormal sa isang landmark na Naval Defense Pact. Sinusuri namin kung paano lumikha ang estratehikong pagkakahanay na ito na pinag-iisang frente laban sa mga pagsalakay sa dagat, paggamit ng magkasanib na patrol at pagbabahagi ng mga intelligence network upang patibayan ang integridad ng teritoryo. Ang partnership na ito ay nagmamarka ng isang mapagpasyang pagbabago sa panriyong seguridad at pagkipagtulungang militar. Dagdag pa rito, nagdagda din ang Pilipinas at Vietnam ng isang landmark na Memorandum of Understanding sa Maritime Cooperation nitong buwan ng Abril ng taong ding ito para palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Nakatuon ang kasunduan sa pakikipagtulungan ng Coast Guard upang pamahalaan, maiwasan at tumugon sa mga insidente sa South China Sea sa gitna ng tumataas na tensyon sa dagat at magkakapatong na pag-angkin ng bansang China. Nilagdaan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hanoi, pinahuhusay ng deal na ito ang pakikipag-ugnayan, pagbuo ng kumpiyansa at koordinasyon sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at ng Vietnam. Partikular na tinugunan ang kasunduan sa pagpigil sa mga hindi sinasadyang mga insidente, pamamahala ng mga salungatan at pagtaguyod ng seguridad sa pinagtatalo ng tubig. Muling pinagtibay ng mga bansa ang pangakong ito noong huling bahagi ng 2024 na nakatuon sa magkasanib na pagsasanay, tulong ng makatao, pagtugon sa kalamidad at seguridad sa dagat. Nangako ang dalawang bansa sa panatilihin ang kapayapaan, mga kaligtasan at kalayaan sa pag-navigate at overflight. Tinitiyak na ang mga aktibidad ay naayon sa international na batas kabilang ang 1982 UNCLOS. Ang pagtutulungang ito ay bahagi ng mas malawak, proaktibong estratehiya ng Pilipinas para palakasin ang mga ugnayan nito sa depensa laban sa mga agresibong aktibidad sa West Philippine Sea. Binanggit ng Vietnamese Navy Chief ang tagumpay ng 8 Philippines-Vietnam Personnel Exchange kung makailan lamang na ginanap sa Northeast Cay noong Marso at nagpayag ng suporta para sa pagpapanatili ng mga naturang aktibidad sa mga susunod na taon. Binigyan din ng dalawang hukbong dagat ang humanitarian cooperation at binanggit na mula noong 2011 na iligtas na ng Philippine Navy ang 30 mga Vietnamese na mga mangingisda habang ang Vietnam naman ay nagligtas ng 60 na mga Pilipino mangingisda na nasa kagipitan. Malugod na tinanggap ni Espelita ang patuloy na tulong ng Vietnam at sinabing ang dalawang hukbong dagat ay dapat maganap ng mga paraan upang mabawasan ang mga presyon sa ating mga katubigan habang pinapalakas ang pakikipagtulungan sa seguridad.